Isang barangay na labada? Puro mancha pa! Goodbye, pahinga! Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay! Isang laba lang yan. Hello, pahinga! Hello, Pride Bar Blue. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blues. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blues. Amoy Cala, amoy good vibes. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blues. Amoy Cala, amoy good vibes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. We've got you covered! From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ng pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the
better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses. Mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, 12:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. 10 minuto makalipas ang 5:00. Makinig ng mga balita at maaanghang na kuro-kuro sa radyo. Sa tamang balita, tama sa bayan. Tambayan with Raymond Danpaas at Romel Fuertes sa paghahatid ng tamang balita at talakayan sa Tambayan. Ay, Luzon, Visayas, Mindanao, kasama na yung ating mga kababayan na nasa ibayong dagat. Isang mapagpalang araw pa rin ho ng Sabado. Last Saturday of the month, February 28. Kami pa rin ang inyong makakasama. Ako ho si Raymond Danpaas. At ito ang inyong lingkod, si Romel Fuertes. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Morning sa'yo, paring Romel. Magandang umaga, paring Raymond. Medyo interesting bantayan yung yung hearing sa International Criminal Court. So kahapon natapos na yung confirmation, yung hearing sa confirmation of charges. Yung kahit hindi ka abogado, masarap bantayan kasi marami ka ding natututunan. At saka talagang ibang-iba yung proseso kasi nila doon. Sa proseso ng korte natin dito, imagine mo yun, mag-hearing ka ng sunod-sunod na araw, na lumiban lang ng isa, di ba? Sa atin, pag-hearing mo ngayon, maghihintay ka na. Makikita mo yung sunod na hearing mo, kung halimbawa, nag-hearing ka ngayong, February, di ba? Pag sa Pilipinas, swerte ka na kung makapag-hearing ka pa ng isang beses for the year. No? Kaya yung mga na-aresto dyan o may mga kaso talagang unless na meron ka, mapadali yung kaso mo. Pero kung walang-wala, ay wala, magantay ka. Pipila ka. Napakahaba. Pero doon iba. Uy, pero liwanagin natin, parang Raymond, ang ICC ay magpapasya sa loob ng susunod na 60 araw. 2 buwan. Oo. Naku, medyo March, matagal-tagal pa ang April, bubunuin dating May. Pangulong Duterte sa loob ng pitan. Kung halimbawang magpapasya ang ICC na hindi na itutuloy yung paglilitis. Kasi hindi pa trial proper. Ano pa lang to. Kumbaga sa programa ay intro pa lang. Kumbaga inaalam pa kung merong sapat na batayan para iakyat sa proper trial or tuluyang ibasura. Kung ibasura o hindi. Yung kumbaga yun yung magiging dito. Kaya magandang panoorin. At subaybayan. pagpasok ng buwan ng Marso,
Ba, ang bilis ng panahon, parang Raymond. Mag-iisang taon na si dating Pangulong Duterte sa loob ng detention facility ng ICC. Oo nga, no? March 27 yun eh. Oo nga, no? Ang bilis. Isang buwan lang. Mag-iisang taon na siya. Bilis, Plus 60 days. So, 60 meron days. pang... 1 year and 2 months bago, hindi pa malinaw yun, ha? Wala pang kalinawan yun kung... tutuloy sa paglilitis or ibabasura yung kaso. Ang kagandahan kung kayo mismo ay susubaybay doon sa nangyari sa ICC, hindi nyo na kailangan magbasa ng mga inilalabas sa social media ng pro at anti. Kasi ang lupit. Nag-overtime ngayon yung mga keyboard warriors nila sa social media. Hindi mo na kailangan. Basta kung pinanood mo yung presentation, narinig mo si Attorney Nicholas Kaufman. At nung kabila naman ay si Attorney Julia Nichols. Si Attorney Joel Botoyan, Attorney Andres dito sa kabila. Ayun. At least ikaw mismo kaysa yung hindi ka nanood tapos ang panonoodin mo dyan yung mga vlog ng kung sino-sino, alam mo naman na identified kung kanino. Wala, maliligaw ho kayo. Huwag ho kayo maniniwala doon sa mga sabi-sabi. Kayo ho ang maliligaw. Ako personally talagang magandang panoorin kahit naman halimbawa hindi na mo napanood ng live, pwede mong balikan. No, pwede mong balikan, mapanood ninyo. Sa sarili mo, matitimbang mo. Oo. 'Di ba? Kung kung sino yung may mas mabigat na ebidensya at yung may at katwiran. Kung sino yung may kung sino ang merong sapat na katwiran. Hindi po pwede dito yung mga, kasi dito ang pinag-uusapan ang medyo malupit nga kasi doon yung prosecution ang mismong testigo nila or mismong ebidensya nila yung mismong video clips ni dating Pangulong Duterte simula nung siya ay mayor hanggang sa naging presidente, yun ang ginamit. Yun. Yung kabila naman, may sarili ding katwiran, no? Na mahal daw ng mga Pinoy si Tatay Digong nila, kaya dapat ay ibalik sa kanila. Emotional si Attorney Kaufman, di ba? Emosyon naman ang pinaiiral nung kabila. Yung kabila, ebidensya. Ito ang sinabi mo Bahala na kayo kung ano ang yung magiging opinion dyan. Pero for sure, ang ICC or kahit na anong hukuman, tumitingin po yan sa ebidensya. At hindi yung at drama. At hindi dun sa bugso ng damdamin. Yan ang maganda. Lahat hindi natin inuhusgahan kung lahat ano magiging ruling. Lahat naman ng korte, dapat ganun. Walang emosyon. Kahit ba naman ano ang emosyon mo kung wala ka namang pinakikitang magpapatunay na ikaw ay walang sala. Alam namang alasahan mo ba paboran ka ng tama. Lalong na yung pinag-usapan natin, papaano kalbawa, parang Raymond, pinairal mo yung emosyon mo. Hindi naman porke madamdamin yung iyong argumento, tama ka sa sinasabi mo, papaboran ka ng hukuman. Una-una, ang daming madrama rito. Lalo. Diba? Sa Pilipinas. Madadala ka talaga ang daming drama. Kung yun lang ang batayan, baka panalo ka na. May drama sa radyo. May drama sa TV. Meron pang K-drama. Ayan. Pero ang laki na siguro parang Raymond ng budget na ginagastos ng pamilya Duterte sa kaso na ito. Yun lang medyo masaklap. Mabigat sa bulsa. Doon pa lang kay Attorney Kaufman, magkano yung sabi nila? 2.5 million. A little over 150 to 200 million pesos. A month. Equivalent sa peso natin Nako. Plus yung mga local counterpart pa na abogado. Meron pang 6 na naglakwat tuloy na. Naman, paring Raymond. Hindi, yun yung legal assistance nila galing dito. Ikaw talaga, paring Raymond. Magagalit na naman sa atin Hindi, kasi naman, parang nung makita ko yung picture, 6 yun Attorney Panelo, Attorney Medialdia, Attorney Geran, Attorney Belio. Meron pang si
Dalawa pa yata eh. Nakalimutan ko yung isa. Yung dating LTFRB? Giran nga, si Attorney Giran. NBI. NBI. Isa pa siya. Yan. Anyway, basta yung grupong yun. Ang linawin lang natin na kahit na dumating ho sila doon, ang maari lang nilang ibigay ay maaring makapagbigay sila ng advice, legal opinion, input, yung tulong pero hindi sila po pwedeng pumunta doon. Ay, kami kasi kailangan na parang Raymond, accredited ka ng ICC. ay accredited ka. Sino naman ang international lawyer sa kanila? Nagtaka nga ako. Bakit hindi kasali si Attorney Harry Roque? Di ba siyang... siya ay accredited ng ICC. Di tsaka siyang talagang among the lawyers na fairness, pro Duterte. Siya ang may malawak na karanasan sa international law. Si Attorney Harry Roque ay may international lawyer yan. Sapat ang kanyang kakayahan, di ba? Attorney Martin Martin Delgra. Martin Delgra. Mayroon pang isa nakasama nila. Paumin, hindi ko maalala yung isang pangalan, yung grupo nila. Oo nga, bakit wala si Attorney Harry Roque? Samantalang nandun naman siya. Oo nga, di ba? Di ba? Nandun na siya. Bakit ganun? Oo nga, hindi nakikita si Attorney Roque, ayun, ayun, si Labor Secretary, dating Labor Secretary Silvestre Bebot Bello, nandun din. Yun nga, yung grupo nila, Attorney Salvador Panelo, Attorney Bingbong Medialdea, Attorney Bebot Bello, Attorney Martin Delgra, at Dante Giran. Meron pang isa, meron pang-anim, yung grupong yun. Hindi ho yun, yung bang parang parang ang dating kasi ng mga pro Duterte groups eto na. Parang ang dating eto na yung magsasalba sa aming Tatay Digong. Bakit hindi pa ba sapat yung katalinuhan ni Attorney Kaufman para maayos na maidepensa si Tatay Diggs? Iba yung ang laki-laki ng bayad sa kanya, hindi ba? Kaya nga maraming sana ganun lahat ang mga abogado na. Biruin mo, habang dahil naglalaway na abogado dito. Biruin mo, habang nagtatagal ang kaso, pasok sa bulsa mo yung tumatakbo yung metro. Halaga ng attorney's fee. Yun bagay, talagang ganun Pero hindi ho sila po pwede na basta na lang dumating sa ICC at sasabihin na sila yung magre-represent. Magbibigay lang sila ng advice. Siguro, especially nga, siyempre sila si Kaufman naman, di niya naiintindihan ang sitwasyon sa Pilipinas. Iba tayo. Iba yung sinasabi lang sa kanya. Iba yung sila mismo makasakali naman. No? Good for the Duterte, paring Raymond, kung magpapasya ang ICC na hindi na itutuloy ang paglilitis. Pero kung kung itutuloy, abay, gaano pa katagal lang ipapanatili ni dating Pangulong Duterte sa detention facility? Magtatagal talaga. Pero siyempre, kung hindi itutuloy, masaya yung mga Duterte. Pero malungkot yung mga biktima ng yung mga pamilyang namatayan na sila yung nagpo-push dito. Kaya kung matuloy yung hearing, malulungkot yung pamilya Duterte, pero masaya naman yung mga sa kabilang panig. Yun ho lang yun. Dalawa lang yun. Ang sisting nga is pagdating sa gastos, naku po, yung $2.5 million a month, isang taon na, mag-iisang taon na. Sabihin na natin na i-fix natin sa 150 million pesos. A month. Wow. Sa isang taon, malaking pera, paring Raymond. 1.3 billion. Ba? Ikaw, talagang magkakatanungan talaga kung saan hanapin kamay ng Diyos ang ganong kalaking halaga ng pera, paring Raymond. Saan mo kinuha at saan mo kukunin yung dagdag pa na pambayad, no? So 1.3 billion ang isang taon. Wow. At ang binabayad dyan, hindi peso, Euro. Euro. Iba nga Di ba? Talagang nako, eto talaga. Papasok yung tanong kung saan nanggaling at saan manggagaling
yung dagdag na gagastusin. Ano, Medyo marami madagastos naman talaga. silang Yeah. marami naman silang kaibigan na big time paring Raymond. Siguro. Mag-chip in sila. Hindi ba? Marami naman silang mga followers, baka sila yung nag-ambagan. Pero makakatulong. Itong medyo masaklap nga lang dahil nga binabanggit namin na magandang kayo mismo ang sumubaybay ng personal para makita nyo, huwag na kayo yung gaya nung picture lang. Ito lang classic example ng mga vlogger na Maka Duterte. Yung isang vlogger na babae na may picture. In fairness, taga Channel 5 yung naglabas, yung taga One News. Yung picture ng 3 babae na may EJK, representing yung EJK group. 2 doon ay isang support group at yung isa pamilya talaga ng biktima. Nagpicture, nilabas. Yung nilagyan ng Kinuha yung nilagyan ng mamahaling mga bag. Para palabasin na. Yan ba naman ang dapat naping kawaan? Nakita nyo, may daladalang mamahaling mga milyones daw ang halaga. Bag. Yung pala, edited. Yung AI nga. AI. Dinikitan, nakaganon lang yung kamay, nilagyan na ng mga bag. Tapos lahat ng mga pages nila, yun ang pinalalabas. Ang storya Grabe yun, naman. kaya doon yung yan sinasabi ko na kung hindi nyo personal na napanood at nakita, huwag na kayong maniwala doon sa mga lalabas sa mga social media, lalo na kung sino yung mga naglalabas. Tama. No? Kasi gaya nun, simpleng bagay anong kinalaman nung bag doon sa kaso? Di ba? Ano naman mapapala? yung ang pag-usapan is simple lang. May kaso ba? May ebidensya ba laban sa dating presidente? Yun, hindi yung kung sino-sinong pinipersonal nyo lahat yung mga biktima, pati si Attorney Joel Butuyan pinipersonal din na may binabanggit, kaya nag-react si Attorney Tin Antonio. Good morning, naimbaga-bigat. Tapos Mayor Tin Antonio sa Cagayan. Oo nga pala. Kung ano-anong pinalalabas, walang ganoon. Doon tayo sa... Granted for the sake of argument, na totoo. Ano naman ang kinalaman sa kaso? Kaya nga, ang issue dito, balik ka sa para bang kino-question pa nila, paano daw nakarating sa the Netherlands yung pamilya ng mga EJK victim? Walang-wala sila. Yun yung sinasabi ko na masyado nating minamata ang ating kapwa ang daming support group nga. Di ba? Hindi kumot walang pera yung pamilya. Sasabihin mo, nandyan yung mga support group. Sila yung... Basta hindi galing sa gobyerno, galing sa private, wala tayong pakialam doon. At saka hindi yun ang issue. Ano ngayon kung nakarating? Siyempre, nag-solicit, di ba? Ganun yun Gumawa ng paraan para makapunta ron. Hindi yung kukwestiyonin, fan daw galing ang... Hindi yun ang issue doon. Ang issue doon balik tayo sa basic. May kaso ba? May ebidensya ba? Doon lang tayo mag-focus. Dapat bang matuloy ang paglilitis? Yun, ganun lang, doon lang tayo wag na kayo yung mga personality, wag na. Doon tayo sa issue at huwag kayong malilihis. At doon naman sa mga gumagawa ng ganyan, lalo kayong mahalata niyan. Obvious na obvious. Di ba? Ayan kaya sabi nga nila, weather lang yan. Kaya ngayon, pakinggan natin ang ating lagay ng panahon. DZRH Weather Bulletin. Mula sa Pag-asa DOST, si Ms. Veronica Torres. Bigyan tayo ng update. Kumusta ang lagay ng panahon? Talagang papasok na ba ang panahon ng tag-init? Miss Veronica, good morning. Welcome sa DZRH. Magandang umaga, Miss Veronica. Magandang umaga din po sa inyo at sa ating mga taga-subaybay sa DZRH. Ngayong araw nga po ay northeast monsoon na nakakaapekto sa extreme northern Luzon at easterlies sa nalalabing bahagi ng ating bansa. Asahan nga natin magpapaulan pa rin ng easterlies sa Davao Region, Surigao del Sur, Agusan del Sur, South Cotabato at Sarangani. Mas magandang panahon sa nalalabing bahagi ng ating bansa kung saan sa Batanes at Babuyan Islands may tsansa na may hinang pag-ulan at sa nalalabing bahagi ng bansa kabilang na ang Metro Manila, mga tsansa naman ng mga localized thunderstorms. Wala rin tayong gale warning sa kahit anong dagat baybay ng ating bansa at walang namomonitor na low pressure area or bagyo sa loob or malapit
sa ating Philippine Area of Responsibility. Currently nga, nasa amihan season pa rin po tayo. Usually, ang amihan season pwede mag-last ng first half ng March and then after that, papunta na po tayo sa taginit o dry season. At yan nga muna ang pinakahuli sa lagay na ating panahon. Mula sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Veronica Torres. DZRH Weather Bulletin. Alright, salamat Miss Veronica Torres mula dyan sa Pag-asa DOST. Talagang hindi ko mahanap yung pangalan. Ano yan, parang Raymond? Mga pangalan ng mga lawyers. Salamat hot. Ang oras natin, 5:29 na ng umaga. Tamang balita at talakayan sa Tambayan. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy Kala, amoy good vibes. NBC Milliones! NBC Milliones! Mamimigay na naman kami dito sa MBC ng 1 million pesos! Sa isang malinis na papel, ilagay ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ipasok sa loob ng isang white legal-sized envelope. Kalakip ang alinman sa mga required proof of purchase o POP. At sa labas ng envelope, ilagay ang NBC Milliones 2026, ang POP na ginamit at ang MBC station na iyong sasalihan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa MBC station sa inyong lugar. DZRH, Love Radio, Yes FM, Easy Rock, Aksyon Radio. Pagkakataon na manalo ng hanggang 1 million pesos sa Grand Draw at libo-libo pa in cash prizes sa 10 weekly draws sa mga MBC stations nationwide. Dito sa MBC Milliones 2026. Sali na! MBC Milliones is brought to you by Pride Detergent, Smart Dishwashing, Shield Bath Soap, Unique Toothpaste, White Rose, Charm Fabcon, Star Wax Floor Wax, San Miguel Pale Pilsen. See posters or visit our Facebook page for more details. Promo period is from January 10 to March 27, 2026. DTI Fairtrade Permit Number FTEB 244864, Series of 2025. Drink responsibly. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy Kala, amoy good vibes. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulog-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy Kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy Kala, amoy good vibes. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS.
Amoy LQ. Amoy Nucala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy Nucala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Ko, tinulungan nila ako kung ano yung magiging role ko, kung ano yung magiging improvement ko. Yung depensa ko kasi lagi nilang sinasabi sa akin na yung scoring ko nandyan parang natural yung scoring ko, pero yung kailangan nila sa akin maging two-way player. Meron akong pangarap na gusto ko din umabot sa Gilas So, talagang titignan ko si Kuya New kung ano ba yung qualities niya, kung bakit siya nandun. So, isa yun yung pagiging two-way player niya. Yun, kaya sabi ko, kailangan ko magkadepensa kung gusto kong mapunta ng Gilas. Hi, I'm CJ Cancino, professional basketball player para sa Meralco Bolts. Abangan ang aking exclusive interview dito lang sa DZRH TV Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balitas. Oras natin, 5:36 ng umaga. Tamang balita at talakayan sa Tambayan. Ay, Kuya Vic Lima. Ito pala yung listahan kasi meron may Lima. may hinahanap ako Ang wala doon sa binanggit ko kanina, hindi pala mali ako doon sa Dante Geran. Tama nga, si Martin Delgra pala. At ang hindi natin nabanggit, paring Romel, si Attorney Cesar Dulay. Ayun, Cesar Dulay. So, ulit natin sa Attorney Salvador Panelo, Bingbong Medialdea, Martin Delgra, Bebot Bello, Alfredo Lim Jr. Alfredo Lim Jr. at si Cesar Dulay. Itong si Lim, ito yung dati sa Pagcor. May bahay doon sa Dasmariñas, Cavite na pinagmitingan noon ng mga abogado ng yung fraternity ng yung mga inakusahan ng unang nagmali-maleta noon. Wala pa itong maletang to ngayon. Naunang may maleta. May mga naunang batch pa. Yung grupo nila Attorney Argusino Trobles, maalala mo. Sa Pagcor ba yun? Yun, yung issue sa immigration. Yung issue sa immigration. Iyon yung yun Ayan yung lumalabas na. Sabi, sinong Attorney Lim? Alfredo Lim. Ha? Kilala natin Alfredo Lim, si Mayor di ba? Si Mayor Chiquito kung tawagin sa Maynila so walangit nawa. Ito pala yun, Attorney Alfredo Lim. Yan. Anyway, yun yung grupo ho ng mga abogado na nagpunta doon sa
the Netherlands. Good luck sa inyo. Maghahain ng patong-patong na reklamo ang kampo ni dating Senador Manny Pacquiao laban sa controversial na vlogger na si Norman Mangusin na gumagamit ng alias Francis Leo Marcos. Ayon kay Pacquiao, kabilang sa mga trato sa kanya ni Mangusin ay ang pagpapakalat ng fake news na may utang siya sa naturang vlogger. Lakas na lo, biruin mo, Manny Pacquiao. May utang? May utang kay Norman Mangusin. Iba. Hindi rin anya palalampasin ng dating senador ang pagtawag ni Mangusin sa kanyang ina. Pero pati yung nanay nila, ay ang gwapo na ito. Oo. Ano sabi? May masakit sa tenga eh. Hindi nga, Pero hindi nga tama. may ginalaman sa character assassination. Ay, wala. Ang gwapo nito si Norman Mangusin. Ganda Alam niyo na kung na ibig namin sabihin. Inaasama may isasampa na sa Lunes ng kanyang mga abogado ang kaso laban kay Mangusin, kabilang na ang cyber libel. Pakinggan natin si dating Senador Manny Pacquiao. Nag-claim siya na may utang ako sa kanya and hindi ko pa siya nakikita, hindi ko pa siya na-meet in person. At saka yung mga pag-insulto niya sa pangalan ko, pag-insulto niya sa mama ko. So, pinaralan ng abogado ko at ready to file na yung case. So, pwede kong ipapile kaagad sa abogado ko either today or tomorrow or Monday. Ang tinig ho ni dating Senador Manny Pacquiao. Inilipat naman na sa Parañaque City Jail ang si Norman Mangus. So si Ara naman, binabago mo ang apelyido nagbago na nga ng pangalan Hindi masungin ang nakakita. Mangusin. Alias Francis Leo Marcos, makarang hindi makapagpiyansa ng 120,000 pesos. Ang paglipat kay Mangusin ay alinsunod sa commitment order na inisyu ng Parañaque Regional Trial Court Branch 294. Ayon kay Colonel John Giagi, ang head ng CIDG-NCR, posibleng nagkaroon ng problema sa dokumentasyon o di kaya ay wala lang talagang sapat na pera si Mangusin kaya hindi ito nakapagpiyansa. Matatandang inaresto si Mangusin dahil sa kaso nitong 12 counts ng unjust vexation. Samantalang maghain din ng reklamo, ayun na nga ang nabanggit na si boxing icon Manny Pacquiao. Akala ko ba super milyonaryo itong si Mangusin? Bakit 120,000 lang hindi pa nakapag-bail? Pwede mo pang pag may petition to reduce bail. Pwede mo pong babaan yan. Grabe. Ano ba talaga ito si Norman? Dalawa lang yan Either na talagang wala or drama din. Drama din. Biruin mo, maalala ko lang, yung meron siyang sunugan challenge. Alam mo ba yun? Magsusunog ng pera. Pero yung sabi niya doon sa mga residente ng Corinthian, magsunugan tayo ng pera. Sisiguraduhin ko sa inyo. Sunog na yung pera nyo, pero yung sa akin, hindi pa. Pero yung ganun kadami yung pera. Ganon, Parang yung makisig dati na grabe. Lupit. Parang yung narinig ko din kwento sa Batangas yan. Maubos na lahat. Hindi, yung ay siya. Ay magluto tayo ng bulalo. Ang gamitin natin ay ang ating pera. Matindi. Ganon din. May Batanggenyong politiko din. Ganon. Kaya, ayun. Swak siya. Ang lupit ni Mangusin, hindi naman to Batanggenyo Tiga Isabela ba siya? Ilocano Ayun, Ilocano. Ay, apo. Kababain. Kababain. Hindi naman na-aksyonan ng Commission on Appointments ang hiling ni Senador Dante Marcoleta na baguhin ang minutes o record ng naging pagdinig noong February 4 kung saan binitawan ng mambabatas ang controversial na payag na isuko na lamang ang Kalayaan Island Group. Depensa ni Marcoleta, hindi niya sinasabing ipamigay na ang KIG at hypothetical lamang umano ang naging pagbanggit niya sa naturang pagdinig. Kaugnay nito tumutol ang senador na mag-ain ng motion si Camiguin Congressman J.J. Romualdo maaproba ng minutes ng February 4 hearing. Git ni Marcoleta na siyang malinaw na makita sa record ng CA na nagsimula ang kontrobersiya ng tawagin ni Commissioner J. Tariela na bully. Commodore.
Jay Tariela, na bully at ginawan pa ng caricature si Chinese President Xi Jinping na ikinagalit ng Chinese Embassy. If a map is drawn appropriating the high seas, we will violate the UNCLOS itself. With the dilemma of plotting the West Philippine Sea that will include the waters of the KIG in the high seas, Senator Marcoleta used a hypothetical scenario of giving up the KIG if only to simplify the problem of delimiting the West Philippine Sea. He further said that within the South China Sea are the EECs from different countries and that Vietnam, Malaysia, and China were able to manage their differences and consequently had numerous oil and gas explorations within their areas. Yun, si Senador Rodante Marcoleta. Pero galit siya kay Commodore Tariela. Ito ang sagot, paring Romel. Dahil na-promote na sa ranggong Rear Admiral si Philippine Coast Guard spokesman for the West Philippine Sea, Jay Tariela, at 2 iba pa. Sa letter of appointment na nilagda ni Pangulong Marcos Jr. bukod kay Tariela ay promoted na rin bilang Rear Admiral sina Winiel Abarquez Ascuna at Oliver C. Tanseco. Uy, si Oliver, General Oliver. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, nabigyan na ng kopya ng naturang liham si Department of Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez at inatasan na rin nitong padalhan ng kopya mga bagong promote na opisyal. Matatanda ang mainit ang pangalan ni Tariela kamakailan lang dahil sa word war sa pagitan nito at ng Chinese Embassy dahil sa issue ng West Philippine Sea. Congratulations! Congratulations kay Commodore. Ngayon ay Rear Admiral. Rear Admiral na. 2-star General na. 2-star General. Si Jay Tariela. Jay Tariela at si Ascuna at Tanseco. May maiirita ngayon si Senador Rodante Marcoleta. Pero yung kanyang binabanatan na-promote. Galing. Nakatulong pa. Tumaas naman sa 84% ang bilang ng mga Pinoy na nais depensa ng West Philippine Sea. Sa ulat ni bagong talagang Rear Admiral Jay Tariela, pagkapagsalita ng Philippine Coast Guard para sa West Philippine Sea, mas mataas ito ng 73% kumpara noong 2024. Ibinida din ni Tariela ang resulta ng Pulse Asia Survey kung saan 94% ng mga Pinoy ang naniniwala na dapat ipagpatuloy ng PCG ang transparency effort sa nasabing karagatan. Ayon sa opisyal, sumasalamin ito sa pagiging epektibo ng kailang mga ginagawang hakbang para tapatan ang agresibong mga aksyon ng China sa WPS. Ang oras natin, 5:46 ng umaga. Tamang balita at talakayan sa Tambayan. DZRH number 1 na naman sa Metro Manila. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila.
Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Hayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Daan. Tamang balita at talakayan sa Tambayan. Bibisita sa Pilipinas si South Korean President Lee Jae-myung mula March 3 hanggang March 4, 2026. Sa anunsyo ni Palace Press Officer Yuse Claire Castro, pinaunlakan ni President Lee ang imbitasyon sa kaniya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa pagbisita ni Lee, inaasang magkakaroon sila ng bilateral meeting ni Pangulong Marcos kaugnay sa kooperasyon ng South Korea at ng Pilipinas. Kabilang narito ang pagtutulungan ng dalawang bansa sa usapin ng depensa, maritime at economic development at people-to-people ties. Pinaghahandaan na ng Metropolitan Manila Development Authority, MMDA, ang nalalapit na Semana Santa. Bilang hakbang, pinangunahan ni MMDA General Manager Nicolas Torre III at BOPR Undersecretary Gilbert Cruz ang pag-inspeksyon sa mga bus, driver at command center ng mga bus terminal sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PTEX. Alinsunod dito sa direktiba ni MMDA Chairman Don Artes para masiguro ang kaayusan at kaligtasan ng mga pasahero hanggang sa pagsapit ng Semana Santa.
Nahuli ang South Korean na nakatakas mula sa Bureau of Immigration Warden Facility sa Muntinlupa noong Enero 1. Ayon sa BI, matapos ang 2 buwan ay natuntun din nila ang suspect na si Lee Jing-yu sa ikinasang interagency operation sa kaba ng Diosdado Macapagal Boulevard sa Parañaque City. Si Lee ay subject ng summary deportation order for the undesirability sa Pilipinas at may Interpol Red Notice rin dahil sa pagpupuslit ng illegal na droga. Napagalamang na nagpabalik-balik sa Maynila, Baguio at iba pang karating lugar si Lee para makapagtago sa mga otoridad. Sa ngayon ay pansamantala muna siyang nasa custody ng National Bureau of Investigation habang inaasikaso ang deportation sa kanya. Bumaba ng halos 4% ang bilang ng mga krimen sa bansa nitong nakalipas na buwan ng Enero. Ayon sa Philippine National Police, nakapagtala lamang sila ng 2,000 to 581 focus crimes sa nasabing buwan. Mas mababa ito ng 3.97% sa 2,631 insidenteng naiulat noong buwan ng Disyembre ng nakalipas na taon. Sinabi ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., makitaan ng pinakamalaking pagbaba sa mga kaso ng rape, sumunod ang physical injury at murder. Git ni Nartates, patunay ito na bumababa na ang mga insidente ng krimen at mas maraming kaso na ang nareresolba sa pamamagitan ng pinaigting na operasyon ng hanay katuwang ang mga komunidad. Tiniyak naman ng DPWH na tatapusin nila ang halos 6 na taon ng nakatenggang Binalonan Lawak Villasis Diversion Road sa lalawigan ng Pangasinan. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, ipinagutos na niya ang paglala ng pondo para matapos na ang construction ng naturang proyekto. Inaasang makatutulong ito para mapaikli na lamang sa 15 minuto ang dating 45 minutong biyahe patungo sa mga bayan ng Urdaneta at Binalonan sa Pangasinan. Samantalang bukod sa nasabing diversion road ay pinamamadali na rin ni Dizon ang pagtatapos sa Dagupan, Mangaldan, Kalasyaw Bypass Road na makatutulong din para mapaikli ang oras ng biyahe sa 40 minuto mula sa 1.5 oras. Mahigit sa 130 barangay ang naapektuhan ng ashfall o pag-ulan ng abo at iba pang mga aktibidad ng Bulkang Kanlaon. Sa ulat ng PBOX, bukod sa ashfall, nakaranas din ng sulfuric smell mula sa pag-aalboruto ng aktibong bulkan. Kabilang sa mga naapektuhan ng mga lugar sa Bago, Binalbagan, gayon din sa Kawayan, Candoni, Sipalay, La Carlota, La Castellana, at sa bayan ng Moises Padilla, Hinigaran, Isabela, San Carlos, gayon din sa Montevedra, Himaymaylan, Kabangkalan at sa Ilog sa Negros Occidental. Bunso nito, pinaalala ng PBOX sa publiko, iwasan ang pagpasok sa permanent danger zone at maging handa sa iba pang posibleng aktibidad ng Bulkang Kanlaon. Sa balitang sports, ibinahagi ni Basketball Hall of Famer Chris Bosh ang kanyang naging near-death experience. Ayon kay Bosh, naghahanda siya para sa date nila ng kanyang asawa nang bigla na lamang itong mawala ng malay at magising ay naliligo na siya sa sariling dugo. Bagamat hindi nagbigay ng karagdagang detalye, sinabi ni Bosh na kasalukuyan pa siyang nagpapagaling sa ospital. Ang dating Miami Heat star nagretiro noong 2019 at na-induct sa Hall of Fame kasama sina Paul Pierce, Ben Wallace at Chris Webber noong 2021. At sa balitang showbiz, magiging abala ang unang quarter ng taong 2026 para sa OPM band na Silent Sanctuary. Ito yung makaraang ma-sold out na ang ticket para sa kanilang 3-day tour o 3-day tour sa Japan sa March 27 hanggang 29. Kwento ng OPM band, isang araw lang dapat silang magtatangal sa Japan. Ngunit dahil sa demand ng fans ay napalawig ito ng hanggang sa 3 araw. Agad naman itong masusundan ang kanilang show sa Singapore sa April 5, kung saan kaabang-abang magiging full blast performance ng grupo. Sa ngayon ay available pa ang tickets para rito sa ptix.com. Ay, muli, happy birthday paring Hercules Sambalod. Birthday niya ngayon. Actually, bukas bukas yung birthday niya pero nawawala yung 29 sa kalendaryo. At siyempre kay Attorney Mabel Mamba.
ng lalawigan ho ng Cagayan. Minabati kayo ni BC Governor Manny Mamba. At Dyan sa syempre, lalawigan ng Cagayan. hindi makakalimutan ni Francis Cuaco, si Strawberry Lopez. Ayan, magandang umaga raw sa iyo, Strawberry Lopez. Oy, teka, may mensahe si Strawberry kay Francis Cuaco. Ito, ang sabi niya ni Strawberry, Francis, sana hindi ka runner. Bakit naman? Ba't runner? Sana hindi raw siya takbuhan ni Francis. Gano'n. Sabi naman ni Francis Cuaco kay Strawberry, hindi, runner ako. Kahit saan ka magpunta, hahabulin kita. Ayan, ang galing mo, Francis Cuaco. Lupit. Good morning. At standby sa susunod na palatuntunang advokasya ni Kuya Bong Ariola ng PCSO at kasama si Tina Nolasco. Yung mga market ng Baguio, sila Miriam sa Panagbeng Festival, yung grupo nila sa PDC, umakyat sila, pero didiretso daw muna sila sa Atok ngayong umaga. Ako, labig sigurado ron, bago bumalik sa Baguio City. Ngayon yung street dance, then bukas yung mga float. Kaya ingat-ingat ho sa lahat ng mga nasa biyahe naman ngayon. Ako ho si Raymond Dadbas. At ito ang inyong lingkod, si Romel Fuertes. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Sakto, alas 6 ng umaga. Tamang balita at talakayan sa Tambayan. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo. Tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start.